Dear Papa Dudut, isa po ako sa mga masugid mong tagapakinig dahil marami akong nakukuhang aral sa mga kwento ng ating kabarangay. Ako po si Ingrid at sa ngayon ay dito na ako naninirahan sa probinsya namin sa Negros. Nakikinig po ako via online streaming tuwing Barangay Love Stories na. I'm managing a business here sa probinsya. Nais ko lang pong ibahagi sa ating mga kabarangay ang kwento ko. Mapangahas man pero may makukuha pa rin silang aral at umaasa na sana'y maunawaan ng mga tao ang isang katulad ko. Dati po akong sales lady sa isang mall sa Cebu. Marami mga foreigners doon na nagbabakasyon at ang iba ay nag-aaral ng English language, lalong-lalo na ang mga Koreano. May nakilala akong isang Koreano na naging customer ko, si Mr. Kim. Ang kulit niya pero nakakatuwa. Ilang beses siyang bumibili sa store na pinagtatrabahuhan ko sa mall at parati niya akong kinukulit. May edad na siya. Siguro Papa Dudut ay nasa 50 years old na siya. Pero physically fit pa rin. Hindi siya tulad ng nanay ko na medyo sakitin na. Isang araw ay inabangan ako ni Mr. Kim at niyaya ako na mag-dinner. At dahil sa matagal ko na siyang kilala bilang customer sa store, ay pumayag naman ako. He's so sincere sa mga kwento niya about his struggle sa buhay niya, hanggang sa isa na siya sa mga nag-manage ng isang English school for Koreans dito sa Cebu. Ang biro ko nga sa kanya ay para silang mga kabuting nagsusulputan sa dami. Kasi naaalala ko dati sa isang gimikan ay puro Pinoy ang nasa dance floor. Pero ngayon ay sinakop na ng mga Koreano at K-pop na ang pinatutugtog. Parang lumipat ang South Korea sa Cebu. Tuwang-tuwa siya sa akin hanggang sa nanligaw na siya at sinagot ko naman dahil ramdam ko ang love niya. Hindi siya mahirap mahalin. Naging malapit sila ng mama ko. Nagpatayo agad kami ng sarili naming bahay sa Negros kasama ang mama ko at dalawa ko pang kapatid. Wala na po kasi si Papa. Hindi naging problema sa kanya na pinatira ko ang pamilya ko sa bahay namin. Natuwa pa nga siya dahil masaya daw ang bahay. Ano ba yan, Ingrid? Kanina ka pa dyan walang kibo at parang ang lalim ng iniisip mo. Mama, Ano? sinabihan ako ni Kim na mag-aral daw ako. Di tapusin mo ang HRM mo. Sabi niya, kukuha ako ng foreign studies. Ano yun? Nag-aaral ng political, economic, social at cultural issues na may kinalaman sa international agenda. Wala akong alam sa ganyan. Ang alam ko basta politikal. Yun yung mga walang hiyang politiko ng mga magnanakaw. Ay nako, kailan kaya yan sila tabla ng hiya at takot na sisingilin sila ng Diyos sa mga pinaggagawa nilang pagnanakaw. Kaya tayo naging mahirap dahil sa kanila eh. Grabe ma ha, to the highest level ang galit. Abay oo naman ano. Sana ang manalong politiko ay yung matino. Hindi yung masyadong demonyo. Pare-pareho kasi silang lahat sakim sa kapangyarihan at kayamanan. Tama nga naman. Saan ka ba mag-aaral? Sa Cebu. Sa Maynila ang sabi ni Kim. Ang layo naman. Ewan ko sa kanya. Gusto niya dun ako. Hindi ka pa ba magbubuntis? Magpapa-check up din kami sa Maynila, ma. Gusto kong magkaanak kami. Tama talagang magpabuntis ka na para makita ko na yung apo ko sa'yo. Gusto ko na rin pero push ko pa rin pag-aaral ko. Kapag nabuntis, saka na ulit iisipin ko anong gagawin. Kapag nabuntis ka, syempre huminto ka muna para maayos ang pagbubuntis mo. Dito ka dapat sa akin ha para maalagaan kita. Salamat, ma. Salamat anak. Kahit napahinto ka dati sa pag-aaral, wala kaming narinig sa'yo na kahit isang salita. Alam mo naman, kailangan natin ng pera noon, di ba? Dahil nasa ospital ang tatay mo. Naiintindihan ko naman, ma. Ayan, napilitan ka tuloy magtrabaho. Okay lang naman. Masaya naman ako sa pagiging sales lady ko at nakilala ko si Kim. Tadhana. Yes, ma. Tadhana nga. Ang bait ni Kim, ano? Ipinagpapasalamat ko sa itaas na siya ang napangasawa mo. Maayos ang buhay mo ngayon eh. Oo nga, ma.
Sana nga wala lang talagang itinatago itong si Kim sa'yo. Alam mo anak, syempre foreigner. Hindi mo alam talaga ang background niya. Parang wala naman, Mama. Okay naman siya. Wala akong nakitang masamang ugali niya. Mabuti kung ganon. Pero tama yung gusto niyang mangyari sa'yo. Mag-aral ka. Iba pa rin ang makapagtapos ka. Matanda na rin yung si Kim Huwag naman tayong mag-isip ng ganun, Ma. Mas mainam na ang mag-isip ng mga bagay na ganyan para handa tayo. Tulad ko, kumuha na nga ako ng burial plan. Si Mama talaga. Ay naku, kahit mayaman ka na. Ayoko maging pabigat ako, kaya kailangan talaga ng mga planong ganito. Mama, hanggang sa huli, nandito lang ako para sa'yo at sa asawa ko. Huwag kang gumaya sa ibang may mga foreigners, ha? Nabubwisit ako kasi kung umasta, parang akala mo kung sino na. Ibahin mo ko, Ma. Tinuruan niyo kaya ako ng mabuting asal. Nang lumuwas na ako ng Metro Manila, Papa Dudut, ay napansin ko kaagad na iba ang kinagisnang mundo ko dati. Parang 100 times ang laki ng Metro Manila kumpara sa Cebu. Nakakalula ang laki. Bigla akong na-culture shock at nakakalito pero unti-unti ko naman itong nakabisado habang ako'y nag-aaral dito. Sa school ay nakilala ko si Rose. Siya ang naging kaibigan ko sa klase. At tulad ko ay matanda na rin siya compare sa mga classmates namin na fresh graduate from high school. Si Rose ay nasa mid-20s na. Kahit papaano ay nawala ang insecurities ko sa edad dahil may ka-level ako sa age sa presence niya. Siya ang parating nagsasabi sa akin na kahit may edad na kami kumpara sa mga classmates namin at bata pa rin naman kami tignan. Maganda nga dahil napipigilan ang pagtanda kapag sumasama sa mga bata. Isa sa mga naging professor namin ay si Mark. Matangkad siya at ang gandang pumorma. Lalaking lalaki talaga siya kung tignan. Parang ang fresh parati at pagdating ng hapon ay fresh pa rin siya kung tignan. Maganda rin ang boses kaya't hindi nakakaantok sa klase. Sadyang mahirap nga lang ang subject niya kaya kailangan talagang pag-aralan itong mabuti upang hindi bumagsak sa exams. Medyo malapit kami sa kanya dahil nga kaming dalawa lang ni Rose ang matanda sa klase. One night ay niyaya kami ni Rose sa kaarawan niya ng dinner sa isang restaurant. Salamat sa inyo, Ingrid at Sir Mark. Buksan mo na yung gift ni Sir Mark, Rose! Hindi ko alam kung magugustuhan mo yan. Sana hindi to readings, ha? Nakakapagod na minsan ang daming readings, Ano ka ba? Hindi naman siguro. O sige, buksan ko na, ha? Sabi ko na nga ba Aralin mo yung libro na yan, ha? Birthday ko po ngayon, sir. Wala tayo sa classroom. Love ka ni Sir, kaya libro ang gift mo para papasa ka. Ano naman ang gift mo na to, ha, Ingrid? Secret! Buksan mo na dali! Kaloka, ha? Ano to, panyono? Basta buksan mo na lang. Kayo talagang dalawa. Sige, bubuksan ko na, ha? Ano to? Road map! Kainis kayo talaga. Sana yung globo na lang binigay mo sa kanya, Ingrid. Nakakaloka talaga, ha? Pero salamat sa inyong dalawa. Ang saya ko sa birthday ko ngayon. Salamat sa mga gift ninyo, ha? You're welcome, sis. Dito ka na. Sir Mark, thank you, ah. Matulog ka agad. May pasok tayo bukas. Pwede ba ako uma-absent? Ibang usapan na yan. Biro lang, sir. Thank you ulit. Bye-bye. See you bukas, sis. See ya! Nakakatuwa din niyang si Rose. Pero tutok siya sa pag-aaral, ha? Tulad mo. Oo naman, sir. Kailangan talaga mag-aral para matapos. Sayang ang pera eh. Ay, tama nga naman. Buti at naisipan mo mag-aral. Kahit na matanda, go pa rin sa pag-aaral. Good decision, Ingrid. Thank you, sir.
Masaya ako kasi nangarap ka pa rin makatapos kahit may asawa ka na. At may kaya yun na pangasawa mo ha. He's also an educator sa English School for Korean sa Cebu. Oo nga po, pero bumalik na siya sa Korea. Doon na ulit siya nagnegosyo kasi nagkasiraan sila ng mga kasama niya sa English school. Naku, ano ba yan? Pero okay naman siya. Okay naman kami. Ay, mabuti kung ganun. Enjoy mo lang to pag-aaral mo ha. Hindi mo mamamalayan tapos na tong kurso. Mabilis lang ang panahon. Oo nga po, sir. Buti, hindi ka pa nagbuntis. May problema po sa matris ko, sir. Oh, I'm sorry to hear that. Pero sana magkaanak na nga ako. Gusto ko rin eh. Iba pa rin ang may anak. Kayo, sir, ilan ang anak ninyo? 4. My wife is in Canada. She's a nurse there. Wala kayong balak mag-abroad, sir? Kapag okay na petition ng asawa ko sa amin. Sa Canada na rin kami, pero mas gusto ko pa rin dito sa atin kahit traffic, magulo ang politika, parating may bagyo. Iba pa rin ng Pilipinas. Sa bagay. Ikaw ba, gusto mo sa foreign country tumira? Sa bansa ng asawa mo? Hindi namin napag-usapan, sir. Pero parang ayaw ko rin. Ayokong maiwan ng mama ko. Dito nga ako sa Maynila, parang gusto kong every month makauwi ng Negros para makita lang ang mama ko. Okay na rin dito sa Pilipinas. Pilipino tayo eh. Tama po. Naging sobrang malapit kami ni Sir Mark Papadudut. Strict kasi siya sa loob ng klase. Bilang teacher siya, student naman ako, pero kapag nasa labas naman ay magkaibigan na ulit kami. Biniro nga niya kami kung kumusta na ang scores namin sa exams dahil alam niyang super kapit lang ng scores namin pero hindi naman bagsak. Pinagkakatuwaan namin ang pagiging teacher-student relationship namin sa loob ng klase tuwing nagsasama kaming tatlo as civilians. Magaling si Sir Mark magbigay ng advice kapag may mga problema kaming dalawa ni Rose. Kaya siya ang takbuhan namin. Napaka-intelektual niyang tao. At may feeling ka na ang sinasabi niya sa iyo ay nararapat mong gawin. Tinitiyak niya lagi na tamang sundin namin ang kanyang mga payo. Parati siyang tama sa mga sinasabi niya sa amin. Ang asawa ko namang si Kim ay dumadalaw sa bansa. He always stayed sa bansa around 3 days tapos ay babalik kaagad sa Korea dahil may trabaho din siya doon. Okay naman ang relationship namin. Natutuwa pa rin ako sa kanya like the way I laugh with him noong una kaming nagkakilala sa mall sa Cebu. Tuwing namamasyal kami ng asawa ko sa mall, ay pinapaalala niya sa akin kung gaano siya na in love sa akin. Ang ganda ko daw sa sales lady uniform ko at ang amo daw ng mukha ko. Parati niyang sinasabi na mahal niya ako, Papadudut. Kung hindi ko nakilala si Rose at lalong-lalo na si Sir Mark ay baka hindi ko kayanin ang buhay dito sa Metro Manila. Silang dalawa ang naging family ko kaya naman for keep talaga silang dalawa ni Rose at si Sir Mark for my survival sa Metro Manila. Kasama ko sila sa journey ko para makuha ang diploma ko sa foreign studies. Goal namin dalawa ni Rose na makagraduate sa tulong na rin ni Sir Mark. Dahil kapag may mga lessons na hindi namin nakukuha kaagad ay nagpapatulong kami kay Sir Mark upang ipaintindi sa amin. Matyaga naman siya nagtuturo sa amin for free syempre dahil labas na yon sa klase. Sanay na nga si Sir Mark sa mga iyak ko lalong lalo na kapag nami-miss ko na ang mama ko. Kay Sir Mark ako umiiyak. Siya talaga ang crying shoulder ko. Seryoso siya to deal with problems samantalang si Rose naman ang nagpapagaan kasi dinadala niya lang sa tawa at pagpapakyut. Lahat ng problema ko ay sinasabi ko talaga kay Sir Mark. Kaya nung may nalaman ako tungkol sa asawa ko kay Sir Mark ko sinabi dahil alam kong may tiyak siyang advice na maibibigay sa akin. Hindi na biro at tawa lang ang solusyon. Kailangan ko talaga ng totoong advice kung paano ko ito haharapin. Mahinahon si Sir Mark na makipag-usap. Nakikinig siya sa lahat ng sinasabi ko at saka siya magbibigay ng kanyang payo kapag nasabi ko na ang lahat na dapat kong sabihin. Para siyang naging guardian ko sa Metro Manila.
Hey, tahan na. Ano bang problema mo? Sir, Nako, hindi makakatuloy ang pag-iyak mo. Sabihin mo na para malaman ko kung ano yung iniiyak mo. Mama mo ba? Namimiss mo ba mama mo? ang asawa ko. Namiss mo ang asawa mo. Normal lang yan. Hindi po. Nako, hindi mo na mimiss ang asawa mo? Bakit ka umiiyak? May nalaman po kasi ako, sir. Ano yun? Sabihin mo sa akin. Sir. Uy, tahan na. Ano ba? Sabihin mo, anong problema niyong dalawa? May ibang babae ang asawa ko. Ano? Hindi ako ang una. Ako ang pangalawa. Ang una niyang asawa, isang Koreana. Pero, divorced na sila? Oo, pero nalaman ko na doon pa rin siya tumira sa bahay ng babae. Ay, wait, medyo magulo ah. Divorced sila pero nagsasama pa rin sila. Teka, medyo malabo ah. Mahal pa rin ni Kim ang una niyang asawa. Inamin niya sa akin pero hindi naman daw niya ako pababayaan at mahal daw niya ako. Pero ano yon? Mahal niya ako pero nakikisama pa rin siya sa una niyang asawa sa Korea. Anong balak mo? Hindi ko alam. Kaya pala ayaw niya ako doon tumira sa Korea. Ay, kakaiba rin yung asawa mo ah. Divorced pero nagsasama pa rin sila. Hindi alam ng babae na may asawa siya sa Pilipinas. Hindi alam ng babae na asawa ako ni Kim. I don't know what to say. Ang hirap ng problema mo ngayon. Nahirap talaga, sir. Eto, tissue. Sige, iyak ka lang. Hayaan mo mga tao dito nakikita kang umiiyak. You need that. And I'm here for you. Ilabas mo lang ang nararamdaman mo. Bakit ganun? May other woman siya na parang hindi other woman. Asawa niya ako pero parang other woman ako. Ingrid, hindi ka other woman. Pinakasalan ka niya. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Ang sakit, sir. Kaya pala parang wala na siyang gana sa akin dahil bumalik na pala ang dati niyang pag-ibig sa una niyang asawa. Hindi niya na ako sinisipingan kapag umuwi siya dito sa Pilipinas. Baka dahil matanda na rin siya. Ingrid, huwag ka mag-isip ng ganyan. Kapag bumalik siya sa bansa, mag-usap kayo. Pag-usapan niyo to. May magandang maidudulot kapag pag-uusapan ng problema. Planchahin niyo ang gusto sa inyong relasyon. Salamat, Sir Mark. Salamat at nandyan ka para makinig. Ano ka ba? Malapit kayo sa akin ni Rose. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Kainis lang. Ayokong maging the other woman. Hindi ka nga the other woman. Pinakasalan ka niya. Nagpapasalamat ako sa mga oras na yon, Papa Dudut, dahil nasa tabi ko lang si Sir Mark upang pakinggan ang problema ko at samahan ako sa oras na kailangan ko ng isang kaibigan. Ang bigat sa dibdib talaga na malaman ang tungkol sa asawa ko at sa kanyang dating asawa. Sa lahat ng tao sa mundo ay sa akin pa talaga nangyari ang ganito. Paano pa ang mga pangarap ko nito na gusto kong ang asawa ko nang makasama ko habang buhay? Parang unti-unting nawawala ang pag-ibig at tiwala ko sa kanya. Unti-unting nawala ang kilig. Tuwing nagpupunta ako ng mall at nakikita ko ang mga sales lady ay naiinis ako sa alaala ko nang una kaming magkita ni Kim. Ang saya noon pero parang ang sakit na ngayon. Sana tulad pa rin ng dati na hindi ko alam ang tungkol sa kanyang unang asawa at tulad pa rin sana ng dati na ang saya-saya naming dalawa.
Si Sir Mark ang parating kasama ko at kasangga ko sa mga hinaharap ko na hamon ng buhay. He's always there to comfort me and makes me feel na buong tao ako at hindi durog ang puso. Si Sir Mark ay parang tatay ko na and he guides me sa araw-araw kong pakikipaglaban sa Maynila. Kaya parati ko siyang binibigyan ng kahit na ano as a way to thank him for being a good friend. Ano tong mga dala mo, Ingrid? Dinner natin. Oh, wow, ang dami naman. Siyempre. Oh, parang fiesta. Pang isang barangay itong pagkaing dala mo eh. Hindi naman, sir. Ay, salamat dito ah. O ito, dito natin ilagay. Sige. Tara, upo na tayo. Dito ako sa tabi mo upo ah. Sige. Hindi mo na-miss sa mga anak mo? Na-miss. Pero okay na naman sila sa probinsya eh. Na-miss ko na rin ang mama ko eh. 1.5 taon na lang. Tapos mo na rin ang foreign studies mo. Oo nga, parang kailan lang ang lahat. Naaalala ko ang first day ko as a student dito sa Metro Manila. Hindi ko kabisado ang pasikot-sikot pero ngayon, nasanay na ako sa laki ng metropolis. Nasanay na rin ako sa mga mahihirap na subjects tulad ng subject mo sa amin. Naipasa mo naman ang subject ko. Ang hirap nga ng subject mo talaga eh. Achievement talaga na maipasa. Sir Mark, salamat. Payakap naman oh. Oh, sige. Ingrid, ang higpit ng ihakap mo. Ay, sorry. Gusto lang kasi talaga kitang yakapin. Ingrid? Sir, bakit hinalikan niyo ako sa pisngi? Anong ibig sabihin ng halik ninyo? Sorry. Sorry talaga. Wala. Nadala lang ako. Wala yun. Sir Mark? Ingrid, anong ibig sabihin ng paghalik mo sa akin? Gusto kita. Gusto rin kita. Matagal na kitang gusto. Ingrid? Sir? Okay ka lang ba? Masaya ako. Kinakabahan ako. Mixed emotions. Hindi natin napigilan ang mga sarili natin, Ingrid. Parang napagod ka nga eh. Ginusto ko yung nangyari. Napasaya mo ako, Ingrid. Masayang-masaya ako na nakapiling kita ngayon. Kayakap kita. Nahaplos, nahalikan. Namamasdan ang mukha mo ng malapitan. Mahal na kita, Mark. Sekreto natin to ah. Oo naman. Walang makakaalam. Promise yan? Promise. Kahit si Rose, huwag mong ipaalam sa kanya. Kahit kay Rose, sa atin lang tong dalawa. Halika nga sa dibdib ko. Yayakapin lang kita. Ramdam ko ulit na babae ako. Pinadama mo ulit sa akin na babae ako, Mark. Ayokong maging kabit mo. Wala tayong labels. Gusto kita, mahal kita, pero ang asawa mo pa rin ang pipiliin mo. Ayokong masira ang pamilya mo dahil sa akin. Ayokong maging the other woman. Ayoko din isipin mo na ginawa natin to dahil na-miss ko ang asawa ko. At namimiss mo ang asawa mo. Ginawa natin to dahil gusto natin ang ginawa natin. Gusto kong kayakap ka hanggang umaga. Isa tong mahabang gabi para sa ating dalawa. Itinago namin ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut.
Yon ang nararapat naming gawin sa mga oras na yon. Nakakatakot kung madiskubre ito ng ibang tao. Basta ang alam ko ay hindi ko siya aagawin sa pamilya niya. Wala akong balak na sirain ang pamilya niya. Masaya lang kami habang magkasama. Maaring kabit ang estado ko pero ayokong tawagin ang sarili ko na isang kabit. Makailang ulit din na umuwi ang asawa kong si Kim. Umiiyak ako parate dahil nga sa estado ng aming relasyon. Hindi daw niya maiwan-iwan ang dating asawa dahil sa mga anak nila at nakikitira lamang siya doon sa dati nilang bahay. Napaka-komplikado din ang kalagayan ng buhay ng asawa ko sa Korea. Hindi ko lubos maisip na gano'n ang pinagdadaanan niya dahil kapag kaharap ko siya ay hindi ko makikita ang bakas na meron siyang problema na gano'n. Good provider naman si Kim sa akin, Papa Dudut. Yon ay wala kong maipipintas. Lahat ng kailangan ko ay ibinibigay niya at siya ang nakaisip na mag-aral ako dahil kapag wala na siya ay may magamit akong degree habang sa pagtanda ko at payapa siya na mabubuhay ko ang sarili ko at hindi na babalik sa pagiging sales lady. Parating niyang iniisip kung anong mangyayari sa akin sa pagtanda. Sa mga panahon na nawala na daw siya. Umibig ako sa dalawang lalaki, Papa Dudut. Mahal ko ang asawa ko at mahal ko rin si Mark. Naibibigay ni Mark ang hindi na ibibigay ng asawa ko. Alam kong kasalanan ang ginagawa namin pero masaya akong nagkakasala araw-araw. Ang nais ko lang na sana'y walang makaalam ng relasyon namin at hindi kami mabisto ng sinuman. Ang wish ko lang talaga na sana'y dalawa na lang ang puso ko. Ang relationship naming dalawa ni Mark kapag nasa loob kami ng campus ay teacher-student pa rin. Walang public display of affection dahil siguradong sira ang pangalan ni Mark sa school at malamang ay aabot sa asawa niya at maging sa asawa ko rin ang namamagitan sa aming dalawa. Sapat na sa akin na tinatago namin ang aming love affair. Noong nasa 4th year na ako ay sinabi sa akin ni Mark ang ikinakatakot ko sa lahat. Ito yung ayaw kong isipin na mangyayari sa relasyon namin dahil okay na ako na the other woman niya ako and the other man ko naman siya. Parang hindi ko na kaya na walang Mark sa buhay ko. Hindi ko na kaya na hindi siya kapiling. Hindi ko na kaya ang mawalay sa lalaking nagpainit sa gabing wala ang asawa ko. Ingrid. Mark, marami ka nang nainom. Tama na yan. Ingrid. Okay ka lang ba sa relasyon natin? Ano ka ba? Alam ko ang pinasukan ko. At alam ko paano lalabas dito kung sakali. Naging maingat naman tayo. Wala namang ibang nakakaalam. Next month kasi, uuwi ng asawa ko. O anong problema dun? E di hindi muna tayo magkikita. Okay lang naman sa akin. Kapag nga asawa kong umuwi dito, hindi rin tayo nagkikita eh. Hindi sa ganon. Parang gusto ko nang ihinto tong relasyon natin. Mark, naparami ka lang ng inom. Nakukonsensya na ako. Ano? Sa tagal na nating ginagawa to, ngayon ka pa makukonsensya? Huwag nating ihinto to. Please. Okay na ako na hindi tayo magkikita. Ingrid naman. Mark, wala naman akong balak na agawin kita sa asawa mo. Mahalin mo ang asawa mo. Huwag mo siyang iwanan. Hindi dapat ganito eh. Mark, alam ko ang lugar ko. Hindi na tama to. Hindi to exam mo. Basta hindi man ito tama o kung ano man, huwag nating putulin ang namamagitan sa atin. Huwag mo muna akong iwan. Promise, hindi ako makikipagkita sa'yo kapag dumating na siya. Alam ko ang rule. Alam kong naiintindihan mo kung gaano kakomplikado ang relasyon natin. Itong relasyon natin ngayon, ang nagpapatakbo ng mundo ko. Ingrid. Tigilan mo na nga yung pag-inom. Halika dito. Gusto kitang yakapin magdamag. Ang bait ng asawa ko. She doesn't deserve na ginagawan ko siya ng ganito. Mabait din ang asawa ko. He doesn't deserve this either. Pero wala akong balak na iwan siya.
Kailangan niya din ako kasi may pinagdadaanan siya sa dati niyang asawa. Pareho nating mahal ang mga asawa natin. Hindi natin sila iiwan. Paano kung malaman ng asawa ko relasyon natin? Mararamdaman din niya ang naramdaman mo noon nung nalaman mo ugnayan ng asawa mo sa dati niyang asawa. Hindi ko na alam, Mark. Ang gusto ko lang yakapin ka. Nariyan ka kung gusto ko ng mainit na brasong yayakap sa akin. Mahal kita. Mahal din kita, Ingrid. Pero... Shh! Gusto ko na sa piling mo lang ako. Ano ba tong tadhana nating dalawa? Tayo na hindi tayo pero nagmamahalan. Bakit ka nga ba pinakuha ng foreign studies ng asawa mo? Para maging foreign service officer. Magandang trabaho. Mahilig din ako sa kultura. Maganda. Maganda naman talaga ako. Iniiba mo naman ang usapan eh. Gusto ko, parating nasa bisig mo lang ako. Sinasandalan ng malakas mong braso, matigas na malambot. Inuuto mo naman ako eh. May matigas ba na malambot? Pisil-pisilin ko ang braso mo. Baka dyan pumunta mga nainom mong beer. Dumating ang asawa niya, Papa Dudut. Hindi na kami nagkita ni Mark at wala akong magawa kundi ang isipin kung ano ang ginagawa niya kapiling ang asawa niyang si Carol na isang nurse sa Canada. Parang ayaw kong mawala sa akin si Mark. Parang gusto ko siyang agawin sa asawa niya. Parang gusto kong puntahan siya sa tuwing naiisip ko siya. Pero hindi. Dahil hindi ako ang taong naninira ng pamilya. Hindi ko kayang manira ng isang pamilya. Naalala ko ang pagiging sales lady ko noon sa tuwing nakakakita ako ng dalawang kaparehas ay parang gusto ko na ring magkaroon ng katipan. Ang pagpasok sa buhay ng asawa kong si Kim ay isang katuparan sa kahilingan kong yon. Pinaligaya niya ang araw-araw ko maliban na lamang noong nalaman ko ang tungkol sa asawa niya. At ang hindi na namin ginagawa ang gawain ng mag-asawa sa loob ng kwarto. Nang nawala ang init ng higaan sa aming dalawang mag-asawa at sa nangyari sa kanilang dalawa ng dating niyang asawa ay naghahanap ako ng init sa katawan at kay Marco nakita yon. Pero dumating ang asawa niya sa bansa ay parang naging taglamig sa apat na sulok ng kwarto ko. Gusto ko na ulit mayakap si Mark, Papa Dudut. Gusto ko na ulit matulog sa mga bisig niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. Tinawagan ko siya at nagmakaawa ako sa kanya na puntahan ako. Ano ba to, Ingrid? Namiss lang kita. Namiss? Hindi ba may usapan na tayo? Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Alam ko naman. Pale! Alam mo, na-miss din kita. Pero hindi tayo pwede magkita sa ngayon dahil nandito nga ang asawa ko. Ngayong gabi lang naman. Ano ka ba, Ingrid? Hindi mo talaga matiis? Please, wag mo na akong pagalitan. Gusto kitang makita eh. Malilintigan talaga tayo nito kapag may nakaalam. Wala namang makakaalam. Dapat nandun ako ngayon sa asawa ko, sa pamilya ko. Gusto ni Carol na magsama-sama kami habang nandito siya sa bansa. Kailangan niya ako kasi alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Ilang taon siya nagtatrabaho sa Canada. Hindi namin kapiling ang isa't isa. Mas naging magkasama pa nga tayo eh. Kaya please, wag na muna tayong magkita while she's here. Huwag ka maingay ah. Tumatawag asawa ko, si Carol. Han? Han, nasan ka? Han, may tinatapos lang ako dito sa Maynila. Uuwi din ako bukas. Masyado kang workaholic. Sige, alam ko naman na love mo yung pagtuturo mo eh. Salamat, Han. Ngayong gabi lang ako hindi makaka-uwi dyan. Promise ko yan, okay? Okay, Han. I love you. I love you too, Han. Oh, ba't ka umiiyak? Ewan ko ba? Nagsiselos ako eh. Ano ka ba? Huwag kang ganyan.
nagsiselos ako na hindi dapat. Mahal mo ba ako, Mark? Anong klaseng tanong ba yan, Ingrid? Mahal mo ba ako? Simpleng tanong lang, yes or no lang ang sagot. Oo. Mahal kita. Mahal kita, Ingrid. Pero Tama na. Ayoko nang marinig yung karugtong. uy, marami ka na nainom. Gusto kong kalimutan tong nararamdaman ko ngayon. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Nandito na ako, di ba? Dumating ako. Basta, ito na muna ang huli natin pagkikita. Habang nandito pa si Carol sa bansa. Okay? Okay. Parang bata naman to. Baby mo ko eh. Ikaw talaga. Basta, kapag bumalik na si Carol sa Canada, pwede na ulit tayo magkita. Araw-araw. I love you. I love you too. Sa mga oras na yon, Papa Dudut, ay naramdaman ko na isa akong kabit na humihingi ng oras at atensyon sa lalaking mahal ko pero may asawa na. Sa mga oras na yon ay doon ko naramdaman ang bigat ng kasalanan ko sa asawa ko. Pinapaaral niya ako ng foreign studies pero ang kumabit sa teacher na may asawa ang pinag-aralan ko. Sa bawat pagyakap ko kay Mark ay nakaramdam ako ng yakap ng asawa ko na tila nagsasabi sa akin na bakit iba ang niyayakap ko. Bawat tingin ko sa mga mata ni Mark ay nakikita ko rin ang mga mata ng asawa ko na umiiyak. Dahil sa pagtataksil ko at gustong ipaalala sa akin ang panahon ng umingiti ang mga mata niya noong bumibili siya sa pinagtatrabahuan kong store sa mall. Nakukonsensya ako sa ginagawa ko pero kailangan ko si Mark. Kung dati ay umiiyak ako dahil nalaman kong pangalawa akong pinakasalan na babae ng asawa ko. Ngayon naman ay umiiyak na ako dahil hindi ako ang pangalawang babae, kung hindi babaeng humihiram ng asawa ng may asawa. Nagiba ang role ko. Hindi ko na malaya na isa na akong babaeng parang linta kong kumapit sa lalaki na may sabit na. Ang dating Ingrid ay tuluyan ng nagbago dahil sa umibig ito sa isang bawal na pag-ibig. Naulit ang aming pagkikita ni Mark habang nasa bansa pa ang kanyang asawang si Carol. Ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay sinundan pala si Mark ng asawa niya dahil meron na itong hinala na may iba siyang babae. Wife instinct kumbaga. Isang araw ay may tumawag sa akin na hindi nakasave na number sa phone ko. Sinagot ko naman. Laking gulat ko na ang tumawag sa akin ay ang asawa ni Mark. Nanginginig ang buong katawan ko, Papa Dudut, habang lumabas ang maraming pawis. Feeling ko ay nahuli ako ng isang mangangaso at wala nang kawala sa mga kamay niya. Ang sabi sa akin ni Carol, ang asawa ni Mark, na nagkumpronta daw sila ni Mark tungkol sa aming relasyon. Alam niya kung paano nag-umpisa ang ugnayan naming dalawa ni Mark at ngayon ay gusto niyang makipagkita sa akin at nang magkaalaman na. Hindi ko alam kung sisipot ako o hindi sa mga oras na yon. Buong gabi akong hindi makatulog sa kakaisip, Papa Dudut, kung ano ang gagawin ko kapag kaharap ko na si Carol. Hindi rin ako makapaniwala na inamin ni Mark sa asawa niya ang tungkol sa aming dalawa. Nagtataka talaga ako. Hindi ako makatiis kaya tinawagan ko na si Rose para may makausap tungkol sa sitwasyon ko. Madaling araw na. Anong problema mo, Ingrid? Kinakabahan ako. Anong ka ba naman yan? Ang asawa mo na naman ba? May problema ka ba? Nagkabalikan sila noong una niyang asawa. Rose, Ano ba yan? Parang ang serious ha? Sabihin mo na kasi. meron akong karelasyon na iba. Ano? Bakit? Kailan pa yan? Matagal na. Alam ba to ni Sir Mark? Huwag mong ipaalam sa kanya, ha?
Sige, sino ba siya? Bakit ka nakipagrelasyon? Ano ba yung pinasok mo? Ay, sorry ha kung hindi ako nakakatulong sa mga pinagsasabi ko. Merong asawa ang karelasyon ko. At alam na ng asawa niya yung tungkol sa amin. OMG! Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Makikipagkita yung asawa niya sa akin bukas. Natatakot ako. Nakakatakot nga yan. Anong gagawin ko? Teka, wala akong maisip eh. Ang gulo nito ah. Takot na ako. Malamang kasi kabit ka. Sis, sorry pero kasi mali yung ginawa mo. Ewan ko ha. Hindi kita hinuhusgahan. Pero you need to face this, Ingrid. Makikipagkita ako sa kanya, Rose. Nako, good luck. Sana lang walang masamang mangyari. Ano ba kasi itong pinasok mo? Nakakabaliw to ha. Baliw nga siguro ako. Ma'am, Huwag mo akong tawaging ma'am. Hindi ako teacher. Si Mark, asawa ko, siya ang teacher. Dati kang student ni Mark, tama ba ako? opo, Ako si Carol. Ako ang asawa ng Sir Mark mo. Anong year mo na? graduating na ako. Good. Nabalitaan ko rin na may asawa ka na. Opo, Huwag mo na akong pinupo. Asan ang asawa mo? nasa Korea. Nasa foreign land, kaya foreign studies ang kinuha mo. Ingrid, tama ba ako? Doon po siya nagtatrabaho. Carol. Ako naman nagtatrabaho din sa foreign land. Sa Canada, isang nurse. Pinagkaiba ko lang sa asawa mo, hindi ako foreigner. Koreano ang asawa mo, tama? Opo. Alam ba ng asawa mong ginagawa mo? Mahal ko ang asawa ko. Mahal ko rin ang asawa ko. Mahal ko rin ang asawa mo. Mahal ka rin ng asawa ko. Hinihiram ko lang naman siya. Hindi ko sisirain ang pamilya ninyo. Hindi bang nangihiram ay pinapaalam muna sa may-ari? Nagpaalam ka ba? Carol, I'm sorry. Alam kong mali, pero... Naiintindihan ko. I already talked to Mark about your relationship with him. Hindi ko masisisi si Mark. Lalaki siya. May itsura ka. Mas bata sa akin. Sabi niya, wala ka namang perang hinihingi sa kanya. Mayaman ka dahil foreigner ang asawa mo na dating administrator ng isang English school sa Cebu. Mahilig ka makipagrelasyon na may connection sa school, ano? Kumusta kayo ng asawa mo? Ang asawa ko, Nabalitaan ko, wala kang anak. hindi na ako mabubuntis. Tanggap ko na. I hope hindi yan ang isa sa rason kung bakit nagkalakas ka ng loob na makipagrelasyon sa ibang lalaki. Dahil hindi ka nabubuntis. Carol? Ano? Nagtatrabaho ako sa ibang bansa para sa malaking pera. Kailangan ko para maging maayos ang pamilya ko. Lalong-lalo na ang mga ano ko. Ayaw ni Mark na sa ibang bansa siya magtrabaho. I don't understand him. Dala marahil ng pagiging makabayan niya. Tumigil ka na sa kakaiyak mo. Baka kalain ng tao rito ay naaway kita. Kinakausap lang kita. Hindi na ako makikipagkita sa kanya. Akala ko mahal mo ang asawa ko. Mali ang ginagawa namin. Mali nga. Mali talaga. Pwede kitang kasuhan pero naging masaya naman ang asawa ko sa'yo at naiintindihan ko ang kanyang pag-iisa. Mabuti at parati mong sinasabi sa kanya na hindi mo siya aagawin sa akin. Kapag inagaw mo siya, yun, magagalit talaga ako. Hindi ka galit? May magagawa pa ba ako? I trust my husband so much. Sabi niya sa akin, sa'yo lang siya naging unfaithful sa akin. Ang mahalaga sa ngayon, naging mabuting ama siya sa mga anak ko. At kapag kailangan ko siya, nandyan siya. Pero Ingrid, sana maging faithful ka sa asawa mo. Simula ngayon, tama na ang pakikipag-ugnayan mo sa asawa ko. Wala na akong magawa sa mga oras na hinira mo siya nang walang paalam.
Ngayon, ayoko na ipahiram pa ang asawa ko. Naintindihan mo? Naiintindihan mo ba ako? Ayoko malaman ng mga anak namin ng tungkol dito. Ayokong maiskandalo kami. Ayaw mo rin naman na maiskandalo, hindi ba? Pakisabi kay Mark, kahit hindi na kami magkikita, mahal ko pa rin siya. Gusto mo talagang sabihin ko yan sa asawa ko? Nahihibang ka ba? Pagkatapos ng usapan namin ng asawa ni Mark Papadudot ay tinigilan ko na ang pakikipagrelasyon sa kanya. Parang nakikita ko ang sarili ko sa katayuan ni Carol kapag may naging ibang babae ang asawa kong si Kim. Kakaiba ang mga titig ni Carol sa akin. Nakakakonsensya at nararamdaman ko ang bigat ng nagawa kong kasalanan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Hindi ko pa rin sinabi kay Rose ang tungkol sa amin ni Mark. Ang alam lang niya na may karelasyon akong lalaki na may asawa. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Rose kung malaman niya na si Mark ang tinutukoy kong lalaki na may asawa at karelasyon ko. Nang umuwi ulit ang asawa ko sa bansa ay parang hindi ako makatingin sa mga mata niya. Nakukonsensya ako sa nagawa ko sa kanya. Paano kung nalaman niya ang tungkol sa amin ni Mark? Ano ang gagawin niya kay Mark? Kakausapin ang harap-harapan tulad ng ginawa sa akin ni Carol o baka sugurin niya si Mark at may magawa siyang hindi kaaya-aya. Pagkatapos ng graduation ay nagpunta kami sa Korea ang dalawa ng asawa ko. Ang sabi niya sa akin ay maghahanap ako ng trabaho sa Korea para mas malapit na kami habang inaayos niya ang buhay niya na magkaroon ng sariling bahay at makaalis na sa bakod ng dati niyang asawa. Pag uwi ko ng bansa ay diretso ako sa probinsya upang makita ang mama ko. Ano bang iniisip mo dyan, Ingrid? Mama, Oh, sabihin mo, may problema ka ba? Na-miss mo ang asawa mo, no? Mama, Anak, bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? mahal ko kayo. Mahal ko ang asawa ko. Alam ko yun. Kaya nga, huwag ka nang umiyak. Pag-usapan natin kung ano man yung problema mo. Naalala ko dati, Ma. Nung bata pa ako. Nung nandito pa si Papa. Na-miss mo ang papa mo? Oo. Mahal ko ang papa ninyo. Naalala ko dati, nung bata pa ako. Nag-aaway kayo. Ipag-aaway talaga ang naaalala mo. Nahiya naman ako. Mama, may natutunan din ako sa pag-aaway ninyo. Tulad naman ng ano. Nako, ano ba yung iniisip mo, ha? Kapag mag-aasawa na ako, hindi ako magtatapon ng gamit kapag mag-aaway kami. Kasi nagtatapunan kami ng gamit ng papa mo. Talaga. Oo, nagliliparan ng mga plato. Ay nako, kasi ang papa mo napakababaero. Ano po ang feeling ninyo, Ma, noong nalaman ninyo na may babaeng iba si Papa? Ay nako, para akong bulkang sasabog. Ayoko may ibang babae ang papa ninyo. Paano kung agawin ng babae ang papa ninyo? Paano ng pamilyang binuo ko? Ayoko yung masira. Ayoko mawalan kayo ng ama. Salamat, Mama. Oh, salamat sa ano? Kasi hindi nyo hinayaang maagaw si Papa. Kasi mahal ko kayo. Teka, sino ba yan? Sagutin mo na nga. Lalabas lang ako, Ma, ha? Sagutin ko lang to. Ay, sige. Hello? Ingrid, Mark? kumusta ka na? Okay lang naman ako. Nandito ako sa probinsya. Kailan napunta mo dito sa Maynila? Hindi ko alam. Wala pang plano. Namiss na kita.
Nandyan ka pa ba? Oo. Sabi ko, miss na kita. Mark, gusto kong tigilan na talaga natin ang ugnayan natin. Ano? Sorry na, nagkamali ako. Naipit ako, kaya nasabi ko ang tungkol sa atin. May isang araw na nagkita tayo, hindi ko alam na sinundan pala ako ni Carol. Wala na akong lusot nun. Ayoko maghiwalay kami. Ingrid, gusto ko sanang makipagkita sa'yo. Wala na asawa ko dito. Bumalik na sa Canada. Hindi ba sabi ko naman sa'yo na kapag wala ng asawa ko, balik tayo sa dati? Gusto na ulit kitang mayakap. Hindi mo ba namiss ang mga braso ko? Wala rin dito ang asawa ko. Nasa Korea. Pero hindi na ako makikipagkita pa sa'yo. Wala na dapat na namamagitan pa sa ating dalawa. Ingrid, nasanay na ako na ikaw ang kasama ko habang wala ang asawa ko. Basta kapag nandito siya at umuwi naman ang asawa mo, hindi tayo magkikita, di ba? Okay ako dun. Kaya please, magkita na tayo. Mahal kita. Mark, ayoko na talaga. Nakita ko na ang mali sa ugnayan natin. Sa batas ng tao at sa Diyos. Mali itong ginagawa natin. Ayoko na. Ingrid, wala namang makakaalam. Please. Ingrid naman, magkita na ulit tayo. Tama na yung mga panahon na nagkasala tayo sa mga asawa natin. Ingrid. Mahal kita pero itong nararapat kong gawin. Habang wala pa akong nasisirang pamilya. Paalam, Sir Mark. Yun ang huli naming pag-uusap ni Mark. Masakit na hindi ko siya makikita pa pero yun ang nararapat na gawin ko. Kapag may karelasyon ka na ay dapat ay maging faithful ka na sa kanya. At huwag ka nang tumingin pa sa iba. At kung may nagpaparamdam sa iyo na something beyond friendship ay dapat hindi mo na ito bigyan ng panahon to entertain kasi dito nagsisimula ang pagkasira ng sinumpaan sa asawa mo na maging matapat at magsasama sa hirap man o ginhawa sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Ang dapat mong isipin ay kung matutuklasan ang nabuong relasyon sa ibang tao maliban sa asawa mo ay tiyak na makakawasa ka ng pamilya. Ng buhay ng ibang tao lalo na ang mga anak ng pamilyang sinira mo. Pasalamat lang ako Papa Dudut dahil hindi humantong sa ganon ang sitwasyon. Bumalik sa normal ang lahat at ngayon ay nagnegosyo na ako ng isang English School for Korean sa Cebu na pinondohan ng asawa ko. Ako ang administrator ng nasabing eskwelahan. Tuwing naalala ko ang tungkol sa amin ni Mark ay naiiyak pa rin ako dahil nami-miss ko siya. Dahil kahit papaano ay minahal ko siya at minahal niya ako. Mali lang ang relasyon namin dahil pareho kaming may sabit na. Mali talaga makipagrelasyon sa taong pagmamay-ari na ng iba. Ang inyong kapuso at kabarangay, Ingrid. Forever.